94W or tinawag sa international name na Maria, nakataas na as tropical depression. Pero inaasahan kay Japan Meteorological Agency within 24 hours, tataas na ito as tropical storm. Southwesterlies patuloy pa rin na hinahatak ng gyre system at magpapaulan sila bahagi pa rin ng kanluran ng bansa. Kabilang pa rin ang bahagi ng Mimaropa, West portions ng Visayas at Mindanao at sa bahagi pa rin ng kanluran ng Luzon. Mga localized thunderstorms, inaasahan pa rin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 7, 2024. Ang oras ng ating boss may maga, alas 11:37 na ng umaga. Nakakaranas pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat at mga forecast na isolated rain showers dahil pa rin sa tuloy na daloy ng ating southwesterlies na unti-unti nang numinipis ito habang lumalayo itong si Tropical Depression na si dating 94 na tinawag na internationally code at 06 or tatawagin din sa international name na Maria. So makikita sa ating lightning detection system may 46 lightning strikes tayo na nadetect as of 11:35 o 11:35 AM ngayong umaga pero nasa baybayin nito sa silangan ng bansa natin. Sa kasalukuyan, wala naman sa kalupaan dahil kaninang umaga ay nakaranas na lang tayo ng mga ilang biglaang moderate and violent na hindi naman tumagal ng mahigit sa 30 minutes to 1 hour ang itinagal. Pero marami kagad ang naibuhos na umabot ng 8.4 mm sa amin dito sa Caloocan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds po umiiral dito sa amin sa Caloocan. Makikita natin sa live CCTV snapshots ang maaraw at medyo partly cloudy pero may-maya asahan pa rin ang medyo magiging gloomy dahil po sa magiging isolated pa rin ang mga pag-ulan natin sa iba't ibang panig ng Metro Manila at inaasahan din sa ibang panig ng Southern Luzon lalo na sa kalurang bahagi ng ating bansa dahil nga po sa water vapor dala nga po ng southwesterlies pa rin o yung mahinang habagat. Sa lowest temperature na tala, naka-weather station kaninang 12:48 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Kapon, nakapagtala kami ng 31.2 degrees Celsius. Kapon ito ng hapon at 2:52 PM, pinakamataas na ito pero medyo comfortable na maituturing ito sa amin. At pagdating naman sa heat index ay although mataas pero comfortable na ituturing ito na low of 40.8 degrees Celsius lamang ang init pandaman namin sa Caloocan. Pero kung pagbabasehan natin ang PA16 in past 24 hours, nangunguna sa maalinsangan at mainit na temperatura at tubig araw muli. So ingat pa rin sa mga kababayan natin dyan sa extreme na Luzon, lalo sa may bandang Cagayan Valley, patuloy kayo makakaranas ng mas mainit na temperatura ngayong araw pa rin ng Miyerkules ha. Sa lowest temperature naman sa Baguio ay nasa 16.8 degrees Celsius ang lowest temperature na naitala. At sa Iloilo naman ang Subic Bay na nakapagtala sila ng 40 mm na total rainfall. At kahapon sa amin sa Caloocan ay 10.5 mm ang naging total rainfall. So within 7 days, nakapagtala na kami ng 72.6 mm na total rainfall for the month of August 2024. So mababa pa po. Samantala, sa ating outside humidity, katamtaman, 77%. So, posibleng magkaroon tayo ng humid, yung maalinsangang panahon, at bumaba ito ng 2% since last hour. Bahagyang mataas ang atmospheric pressure natin at 1,009 hectopascals. So, kapag kaganito, medyo drier tayo ng bahagya. Pero asahan natin sa hapon ay patuloy tayo makakaranas ng mga localized thunderstorms pa rin. Sa high tide and low tides na to, so far, 7 hours and 55 minutes, maximum high tide tayo ngayong araw. So, kung titingnan natin, kung maalon ba, kung pagbasehan natin yung global forecast assessment na makikita natin sa wave height dito lang naman kasi natin nakikita yon. Okay, sa wave height ay so far wala naman tayong nakataas na gale warning at kalmado naman ang karagatan sa buong bansa. Malayo naman kasi na yung portion na kung saan itong si dating 94W ay palayo na ito at mas palayo na ito sa ating Philippine Area of Responsibility border patungo na to sa direksyon ng Timog Silangan
ng Tokyo, Japan nga. Habang ito ay lumalakas at posible pang mabot na tropical storm bago tuloy mag-extratropical cyclone movement na ito. So sa ating almanac, sumikat po ang ating haring araw kaninang 5:40 AM at inasang lulubog ng mamayang 6:22 PM. At ang ating 7% illuminated na waxing crescent na po na liwanag ng buwan, sisikat naman ito o kasisikat lamang nito kaninang umaga, 7:48 AM. So kung titingnan natin sa elevation, nasa elevation of 53 degrees yung elevation ng ating buwan na waxing crescent. So kung medyo makulimlim sa inyong area ng bahagya na clear ang sky, makikita niyo po itong ating buwan na pa-moonrise pa lamang. At lulubog naman ito mamayang gabi at 8:22 PM. At ang ating local weather, outlook natin ngayong Miyerkules hanggang bukas na Miyerkules, inaasahan pa rin ang partly cloudy maghapon, haze, gloomy at chance na pag-ulan 100%. Malamang dulot pa rin yan ng ating localized thunderstorms. Bukas ng Huwebes, ganun pa rin, partly cloudy, so almost stationary sa loob ng 3 araw at 4 na araw ang mararanasan pa rin natin sa bansa, especially sa kalurang bahagi ng bansa, damay ang bahagi ng Metro Manila. Ayon naman sa ating local weather advisory, although late ito, 3 AM pa ito ni-report, na mataan ang low pressure area na to. Ito yung si 91W at yung dalawa kasi si 93 at si 92 ay tuluyan na po talagang inalis yan sa listahan dahil ni-report na nga natin na magko-conjoin o sasama itong si 93W sa sirkulasyon ni 91W, which is na natin low pressure area. Namataan ito sa layong 575 km northeast ng Itbayat, Batanes at wala man initial wind speed dahil nga po napaka-disorganized pa. At ngayon, kung titingnan ninyo sa mga map at monitoring, ay pasilangan na, dahan-dahang pasilangan na ang ikot nito dahil sasabay ito sa monsoon gyre na naitutulak pa east direction. So, didiscuss natin yan mamayang konti. Diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared VIR for clear sky movement. Kita natin yung true color na RGB nito ay nasa si 94W. Yan. So, pino na po yung sirkulasyon nitong si 94W habang kumikilos ito, pahilagang silangan. Yan. Halos pahilaga o hilagang silangan, direksyon. Yan. Habang ito ay posible pagpabot ng tropical storm. So dahil lumakas na po, naging tropical depression ng ganap, itong si 94W, yung monsoon gyre natin dito medyo kumalma na dahil nahatak na siya ng monsoon inflow nitong si 94W. Soon, tatawagin ito sa international name nga po na Maria. At yung mahahatak nito na monsoon trap dito sa may bahagi kung saan nalalagi itong si 91W, ay magbubunsod po ng malawakang pag-ulap o kaulapan. At yung ating southwesterlies naman ay mahahatak din. At makikita sa satellite imagery natin habang gumaganda at napaka-organized na po na sirkulasyon itong si 94W o 06 sa international number code. Makikita po natin ang ating mga easterlies o southwesterlies, nahahatak po nito mula sa kalurang o timog kalurang bahagi ng Mimaropa at west portions ng Mindanao area. So asahan po yung paligid na yan ay makakaranas kayo ng mga kalatang pag-ulan pa rin mga poksa, kabilang na dyan sa may bandang Visayas, west portions at northern part ng Mindanao. At sa may Mimaropa area ang bahagi pa rin ng Palawan sa may Coron at Mindoro area at sa may bandang Luzon naman ay bandang sakop pa rin ng NCR at Bataan at Subic Bay area at ilang portions ng Zambales. Sa northwestern Luzon naman, ang bahagi na Ilocos Norte, Ilocos Sur, may bandang Bangkid, ay dyan ay mataas din ang hatak. Sa water vapor, dulot pa rin ng southwesterlies kaya at yung monsoon trough. Yun, naging monsoon trough na rin ang parte na ito kaya nahahatak patungo dito kay 94W na nagbubunsod ng maulan at kalat-kalat sa may bahagi ng Ilocos Norte hanggang parte nga po ng Ilocos Sur hanggang potentially sa bandang Pangasinan na rin na nadadamay. Magbabasa naman natin infrared heavy rain potential. Clusterize po ang heavy rain potential lalo na sa kalurang bahagi ng Nueva Luzon, pababa na yan ng Mimaropa at Visayas at Mindanao area. So kung titingnan natin in detail ay mas makikita natin ang katamtaman at maaraw ang parte nito ng Tugigaraw at Apari. Asahan pa rin ang mataas na temperatura sa El Niño dyan.
at mga posible pa rin mga isolated rain showers, lalo na sa hapon o sa gabi. Pero manguna ang mas maalinsangan na panahon dyan sa inyo ha. So take note dyan at kung sasamahin natin ang temperature condor at Himawari 8, makikita natin ang bahagi ng bandang Lawag, Ilocos Norte at Bigan City. Yan, sa banggit, nabanggit ko nga po, medyo mas malamig ng bahagya dahil nakakaranas sila ng mga localized thunderstorms dyan at ilang areas sa Batanes, Cook Island. Mas mainit lamang dito sa bandang Cagayan Valley nga po at ilang portions ng Kawayan City, Santiago, damay na rin ang pababa dito sa bandang Benguet at papunta ng Central Luzon na nga po. Sa ngayon, medyo katamtaman muna ang nararamdaman ng mga taga Pangasinan, Zambales, yan, hanggang Angeles, Pampanga, Central Luzon. Pero asahan pa rin sa hapon o sa gabi, asahan pa rin mga isolated rain showers and localized thunderstorm. Ngayon lamang umaga hanggang tanghali, magiging maaraw po tayo, kabilang na sa bandang Bulacan, pababa na yan ng Metro Manila. Ayan, kasama na ang bandang Kapanhan, Nueva Ecija. Sa Central Luzon, pababa na yan ng NCR hanggang ilang areas ng Calabarzon ngayong tanghali. Magiging maaraw pero expected ang isolated, localized thunderstorm sa hapon o sa gabi o madaling araw. Pagbaba naman ng bandang Mimaropa, magiging katamtaman din ang parte ng Mindoro area. So mataas po ang temperatura dyan pero nakataas din ang forecast ng mga kalat-katapag ulan lalo na sa Occidental Mindoro, anytime ngayong maghapon at mga biglaang buhos ng ulan. Hindi naman masyado nagpapang-abot ang heavy rain showers, typically sa may baybayin lamang ng lubang, kaya mag-ingat pa rin lalo na sa mga pumapalaot. At sa bahagi naman ng Palawan, mula pa rin sa may bandang Coron, Palawan, El Nido hanggang San Vicente at also sa Puerto Princesa, magiging partly cloudy, gloomy po tayo dyan ha. So expected ang mga ilang moderate and heavy rain showers, lalo na sa may bandang Quezon Island, Dinapacan, at Isla ng Cuyo at Algeciras. Ingat po sa mga biglaang pagbaha just in case. Pero mula din sa may bandang Nara, pababa ng Brooks Points, maulap din kayo dyan. Asahan din ng mga isolated rain showers. Clusterize po ang mga heavy rain showers na hindi nagtatagal ng 30 to 1 hour period. Ingat na lamang sa biglaang buhos ng ulan. And the rest, mula sa may bandang Calabarzon, damay na ang bahagi ng Bicol Region. Sa ngayon ay katamtaman muna, medyo maaraw at maalinsangan mo ng mararamdaman din dyan. May ilang trap cluster lamang na umiiral din sa may bandang Catanduanes Island, ilang bahagi ng Caramoan at pababa na yan ng bandang Iriga, Legazpi at Sorsogon. So may mga isolated rain showers po kayo na umiiral dyan ngayon at asahan ang mga localized thunderstorms pero sa ilang bahagi ng Naga, Camarines Sur at bahagi po ng Dayat, Camarines Norte hanggang Calawag at ilang parte ng Quezon Province sa silangan ng Luzon ay magiging katamtaman muna at maaraw muna at medyo maalinsangan. Isolated din ang mga forecast sa isolated rain showers especially sa hapon o sa gabi o madaling araw, kabilang na ang Southern Luzon area. Pagdating naman sa may bandang Visayas, mula sa kalurang bahagi nito ay kalat-kalat po at mga biglang traffic conditions po. So expected ang mga cluster ng mga pag-ulan, lalo na din sa bahagi ng katimugan ng Bacolod, Iloilo, pababa na yan hanggang Dumaguete ha. Nagdala po ng pananggalang, ingat sa biglang flash floods, kabilang na ang Siquijor, yan, mga bandang isla ng Bohol, Tagbilaran, yan sa katimugang parte ng Cebu at Cebu City, nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat, isolated rain showers po, dahil sa malawak po na trap ng monsoon trap na nahahatak din kasabay ng ating southwesterlies nga po na ating binabanggit. Ma-extending ng paghatak dito sa ating southwesterlies patungo sa direksyon nito nga nag-enhance na C94W, kaya nakakaranas tayo ng mas maulap dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Mula dyan sa bahagi ng bandang Leyte, Baybay City, Liloan, Maasin ay magiging maulan po. Kalat-kalat po ang nararanasan ninyong ulan ngayon. Magiging gumit, makulimlim po ang inyong paligid. Expected ang biglaang buhos ng ulan at bigla itong tumitigil. At wala naman sa bahagi ng Eastern Samar, Mulagian, pataas ng Borongan City, Eastern Samar. Kamay na ang parte ng Dolores at Oras sa may Eastern Samar region. Kalat-kalat po at isolated din ng mga pag-ulan. Bunsod pa rin ang daloy ng ating monsoon trap dyan na sumasabay sa hatak ng ating southwesterlies. Mga ilang katamtaman lamang sa ilang bahagi o ilang parte lamang ng Northern Samar, kabilang na ang dito sa may bandang Alin, pagitan ng Municipality of Capul, Lawang, Ambulan at Katarman. Pero mula dito sa may bandang San Roque pababa ng Mapanas hanggang dito sa may Ateche, unti-unti nagiging clusterized
at gloomy na rin po ang iiral. So, mas maganda na lamang magdala ng pananggalang sa ulan dahil biglang pabugso po ang magaganap. Dahil nga po, bugsoan din ang hatak sa ating southwesterlies. Wala naman sa bandang Northern Mindanao, kabilang na buong Zamboanga Peninsula, nakakaranas din tayo ng traffic conditions dahil nga po sa southwesterlies, inflow, magkakaroon po kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, biglang bugsuan po ng buhos ng ulan na hanggang moderate and some clusterized heavy rain showers, kabilang ng bandang Surigao del Norte at buong bahagi ng Northern Mindanao. So mula Iligan City na yan hanggang butuan na yan sa Northern Mindanao area at Camiguin Island. At mula naman sa may bandang Lanao del Norte, Lanao del Sur, magiging maulap din ang himpaporin ninyo dyan. So mas madalas very gloomy ang inyong paligid. So medyo bahagyang bawas ang tindi sikat ng araw, pero pasulpot-sulpot po makakasilip ang haring araw. So magdala pa rin ng pananggalang, hindi lang sa tindi sikat ng araw kundi sa magbila ang isolated rain showers. Napaka-scattered po ng mga magiging pag-ulan sa bahagi ng Lanao del Sur, kabilang na mula sa Cotabato and the rest ng Soxagen area. Siyempre, ganun din sa buong Davao region, mula Davao Oriental and Davao del Sur. So magiging cluster din ang mga kaulapan dyan. So medyo gloomy din tayo dyan despite na medyo sumisilip. Naglalaro po ang pagsilip ng haring araw. So medyo maalinsangan pa rin kayo dyan, mataas ang humid. Despite na nagiging maulap ngayong tanghali at itong buong maghapon. Asahan pa rin ang forecast isolated rain showers. Naglalaro po sa 65 to 70% daw ang forecast ayon sa ating DC forecast sa Pino Weather Forecast Monitoring System. At kasama na ang buong Campos Sela Valley, pababa na yung Davao de Oro, o the rest ng Davao de Oro, magiging katamtaman na lagay ng panahon, cluster din po, magiging gloomy at isolated rain showers. And at sa huli naman, ang buong silangan ng Mindanao, mula dyan sa bahagi ng Caraga area, San Francisco, pababa ng Hinatuan na yan, hanggang dito nga po sa may boundary ng Campos Sela Valley, magiging overcast gloomy din tayo dyan at kalat-kalat na ilang moderate and some heavy rain showers kung saan mataas ang concentration ng hatak sa ating monsoon trap dyan, kasabay ng southwesterlies wind flow na nahahatak nga po itong malawakan na ito ng monsoon trap. Ito, medyo kumalma ng bahagya yung monsoon gyre dito dahil nga po nag-intensify na kasi yung isang bagyo dito sa labas ng ating par sa northeastern o very north extreme, Northern Luzon na po. Patungo na kasi ito ng Japan. So dahil nag-enhance siya, yung monsoon gyre ay nag-convert ito sa monsoon trap dahil sabay-sabay itong nahahatak ngayon maging dito sa may extreme Northern Luzon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit ng computer-generated tropical cyclone sector. Dalawa na lamang po yung ating tropical disturbance na binabantay natin sa West Pacific Basin natin. Ito nga po, itinaas na, naging tropical depression na nga po si International Code 6 at tatawagin na ito sa international name na Maria dahil malayo na ito sa bansa o sa border ng ating par. At as of 11:45 AM ay ang kasalukuyang 1-minute average wind speed nito ay nasa 52 km per hour at bugsong nasa 65 km per hour. So, kung pagbalansin natin ang 10-minute average natin ay tropical depression na nasa tropical depression na rin to, pasok na at 39 km per hour at 48 km naman ang kanyang pagbuso at kumikilos ito pa north, northeast o west and east northeastward rather. Northeast o east northeastward, alanganin po kasi at kumikilos ito sa bilis na 8 km an hour. Si 91W ay nanatiling hindi pa rin talaga inaasahan na magiging isang ganap na bagyo pa ito dahil unti-unti nang hahatak yung monsoon trap dito o yung sirkulasyon ni 91W. Nag-conjoin o humalo na rin yung circulation ni 93W kaya inalis na po sa ating tropical cyclone sector. So nanatiling wala pang significant o hindi pa talaga inaasahan na magiging ganap na bagyo yan. So dahil sobrang tagal na niya, nanatili dyan ay unti-unti na itong kikilos dahan-dahan pero magiging stationary muna siya dyan sa bandang Makojima o Okinawa Islands. Binanggit ko na yan sa report kahapon. Magkakaroon ng stationary siya dahil medyo babagal siya dyan ng kilos. And then dahan-dahan itong hahatakin pasilangan naman. So kung titingnan ninyo sa mga ensemble forecast track mula kahapon, kumikilos siya pakanluran, di ba? Then mag-stationary siya dito within 24 to 48 hours. And then biglang dahan-dahan naman itong kikilos pasilangan uli. Dahil nahahatak ito itong si Tropical Depression 6 o soon to be international name Maria nga po.
So, ganun po nangyayari sa kanya ngayon. Pero until now, wala siyang upward low convection o malakas na upward low convection na nakikita. So, titingnan natin sa bagong script natin na dinagdagan natin. Ito, mas detail at kada mayroong low pressure o development ng tropical cyclone, focusly automatic kinocompile ng ating PIMO weather tropical cyclone sector section para makita yung pinaka focus detail ng binabantay nating anumang bagyo o low pressure system. Makikita natin din ang iba't ibang uri ng image type. Kung gusto niyo ng BIS o infrared true color, pwede na po ninyo makita yan. Pwede ninyo ma-analyze through infrared, pwede rin. Ayan, automatic siya. So, maski kung gusto niyo makita yung mga much detail ng ating mga low pressure systems o anumang tropical cyclone, madali na po makikita sa ating webpage sa PIMO Weather System. Ang PIMO Weather System ko, bahala na siya, automatic mag-compile ng anumang detected tropical cyclone o tropical wave. Dito lamang sa West Pacific Basin natin. So at least madali. At kitang-kita natin, napakaganda na po ng organized circulation at upward convection nitong si 94W. At kitang-kita, ang ganda nga po ng kanyang upward convection niyo. Napakaganda ng sirkulasyon niya. So yung center point center niya as lumilitaw na nga po, ayun nagkakaroon na ng magandang organized circulation. So kapag kaganyan na, nagko-korting S yung kanyang sirkulasyon, ay siguradong mag-e-enhance pa talaga yan sa susunod na 24 oras. So malino naman yan kapag kaganyan, talaga nag-i-intensify na yan. Kaya lang, dahil ang galaw niya is extratropical o considered extratropical cyclone na siya, dahil napakataas na niya, ay baling panandalian lamang siya lalakas at unti-unting lalamig yan. Makakarating siya sa malamig na karagatan dito sa may bandang Eastern Japan, ay hihina rin ito ng tuluyan. Habang ito ay binabaybay ang silangan ng Tokyo, Japan sa mga susunod na araw. So, kung titingnan natin in tropical cyclone track converted, oras natin sa Pilipinas, inaasahan na sa silangan na ito ng Tokyo by August 10, 2024 ng umaga o madaling araw. So, approximately dyan. Diyan na siguro siya hihina, dahan-dahan. Dahil napakalamig na po ng portion na ito. Very extratropical position na siya. So, considering extratropical cyclone na siya. Pero habang nandito pa siya sa may bandang malapit sa may PAR, dito sa silangan, hindi pa siya masyado maikukonsider extratropical cyclone. As long as nandito na siya by bukas siguro, yan, mga bukas ng gabi, yan, considering extratropical cyclone na siya. So, mas malayo na siya sa bansa at dito sasalubong na siya sa pinakamalamig na temperatura ng karagatan. So, sa ngayon ay nag-enhance pa siya, inaasahan sa loob ng 24 oras ay aabot na yan ng tropical storm na itataas unang-una ng Japan Meteorological Agency. So, automatic yan mga folks. Pero ito si 91W na natiling napaka-insignificant at hindi pa rin talaga inaasahan magiging ganap na bagyo yan sa ngayon. So, yun lang po ang ating so far analysis at dito sa ating isa pang cyclone forecast monitoring, bagyo ito tumaso 46 km per hour at bugsong mabot na ng 58 km per hour itong si Tropical Depression 6. So, expected talaga yan within 24 hours. Pwede na itaas yan as tropical storm. Abang-abang na lamang kayo kay Japan Meteorological Agency. Sa atin, wala nang masyadong significant na maapektuhan yan sa bansa. Bahagyan na lamang dahil nahahatak nga po yung ating habagat, lalo na sa may katimugang bahagi ng ating bansa, sa may Visayas at kalurang bahagi ng Mindanao. So, medyo mas makakaranas lamang tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan yan maghapon hanggang bukas na yan. Pero sa Luzon, ganun din, isolated rain showers lamang. Pero yung cyclonic effect na magaganap sa bansa ay hindi naman so far maaapektuhan maging nitong si 91W. So wala tayong magiging problema. Dire-diretso lang po tayo mga folks dahil wala pa naman tayong masyadong epekto ng mga bagyong ito na ating binabantayan sa landmass ng ating bansa. Kung magbabasa natin o silipin natin ang ating West Pacific Basin Monitoring using Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin mula sa global spectral model natin ginagamit, makikita po patuloy pa rin ang sirkulasyon nitong C91W pero wala talagang significant na pinapakita na mag-e-enhance ito sa ngayon o sa loob ng 48-hour period. Ayan dahan-dahan itong kikilos na pasilangan na ang kilos 91W.
at mukhang hahalo ito sa inflow ng monsoon trough na nahahatak ni 94W. Maging sa kanya mean sea level pressure, naglalaro lamang sa 1,002 to 1,000 hectopascals itong si 91W. Samantalang itong si dating 94W international name Maria ay tuluyan pa itong lalakas at umabot pa nga ng tropical storm. Ayan, oh. So, malamang ay tatawagin niya ni Japan Meteorological Agency anytime ngayong araw na tropical storm na. I-upgrade na nila yan. So, antay-antay na lamang itong mga folks. Pero itong si 91W, wala. Mukhang hahalo lamang siya sa monsoon trough itong si 94W. So, yun lang po at walang nakikitaan tayo. Nagkakaroon ng intensification. Bagamat kay Japan Meteorological Agency at ay tinaas ito as tropical depression na ni JMA. At mukhang hindi ito sinabay o sinundan ni Pag-asa. Dahil nga napaka-insignificant kahit silipin ninyo sa mga satellite imageries natin ay wala malabo pa yung kanyang enhanced probability. Mukhang sasama na lamang siya sa pinaka-monsoon trough ni 94W. So yun lamang po ang analysis natin. At itong ating computer models, medyo ayusin natin. Nagkaroon ng medyo technical difficulties, nagkaroon ng script dismanipulation. So ayusin natin yan. Kaya lang, kung titingnan ninyo dyan, ganun din ang ipinapakita nito. So wala naman pa tayong nakikitaan na anumang sama ng panahon na makikita sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, maliban kay 91W sa ngayon, mga folks. Maging sa ating West Pacific Basin o sa ating current tropical cyclone forecast prediction monitoring, maging yung kanyang probability so far in real time, wala naman tayong nakikitaan na posibleng sumunod kay 91W. So at least mga pag-ulan-ulan lamang talaga ang inaasahan sa bansa. Samantala sa ulat lindol, so far wala naman tayong detect na malakas sa paglindol pero may mga ilang mahihinga at moderate na pagyanig. At mukhang meron tayong magnitude 4.0 na na-detect. So kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, mula kanina madaling araw ay marami-rami rin ang mga mahihinang pagyanig at may magnitude 4.7 tayo. At ito nga po sa may bandang Calayan o northwest ng Calayan, Cagayan. Naganap ito ngayong umaga lamang, 11:30 AM. So ito yung kauna-unahang magnitude 4 plus natin yung araw. At wala namang sumunod sa kanya so far. Pero marami naman ang mga pagyanig. Kung titingnan natin ang ating historical monthly earthquakes natin for the month of August. Ayan, kung sisilipin natin, kung nakakailang total earthquakes na tayo ngayong month. At for the month of August ay nasa 492 na po ang ating total earthquakes. 462 dito is magnitude 2.0 pataas at 25 na po ang ating magnitude 4.0 pataas. Tatlo sa magnitude 5.0 at dalawa sa magnitude 6.0. So at least marami naman nakagad ang ating mga pagyanig dahil nga po nadagdagan dahil sa matitinding pagyanig dito sa Surigao del Sur. So ingat po sa mga kababayan natin lalo na sa Hinatuan at Bislig at Lingig dahil nga po sa patuloy pa rin kinakakaranas ng mga aftershocks dyan sa baybayin ng Lingig, Surigao del Sur. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin dyan, mga po. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 7, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 7, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga at ngayong tanghali. Since almost stationary lamang na localized thunderstorms ang madalas nating mararanasan, especially sa NCR. Visit lamang din sa aking website para sa gusto malaman ang dynamic events at data feed direkta mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po, magandang tanghali sa inyong lahat.